So mga sangkay, hirap na hirap po ngayon na ipagtanggol ng mga DDS si Vice President Sara Duterte dahil nga po dito sa pasabog ni Madriaga. At pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong si Harry Roque at ang iba pang mga DDS na may mga paliwanag tungkol po dito pero hindi tumutugma sa kung ano po ang mga lumalabas na ebidensya. Yo guys, what's up? Eto, tingnan po natin to. Ngayon mga sangkay, mahalaga pong ma-discuss. Kasi, alam nyo, may mga kababayan po tayo na, kumbaga, gusto din po nila makuha talaga yung totoong information, no? Ngayon, mga sangkay, ang dami na pong kumakalat as in, sabog na sabog sa social media, mga sangkay, at sa mga balitaan. Ang tungkol po dito sa sinasabing bagman ni Vice President Sara Duterte at ng mga ni PRRD noon, mga sangkay. But we don't know kung ano po talaga yung totoo tungkol dito. Pero mga sangkay, ayon nga po sa kanyang pahayag, marami daw po siya mga transaksyon na talagang namang kagulat-gulat, no? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo, padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay, tingnan po natin. Itong si Harry Roque ay nagsalita. At ito po ay hindi tumutugma sa kung ano ang kanyang sinasabi. Ang sabi po niya dito, nanindigan si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa napaninira lang ang bagong akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan ng pag-uugnay sa bise sa mga POG operators at mga drug lords ng dati umano niyang bagman na si Ramil Madriaga. Ayan, mga sangkay. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Roque na posibleng nakipag-ugnayan lang si Madriaga sa administrasyon para siraan si VP Duterte, kapalit ang pag-dismiss ng kanyang kaso. Regarding po sa kanyang kaso, naipaliwanag po niya mga sangkay, naipaliwanag ni Madriaga na kaya siya nagkaroon noon kasi nga po pinalagan niya ang ginawa nila Harry Roque, no? Na pang-aagaw di umano sa isang lupain doon po sa Bataan kung saan ang mga magsasaka tinulungan po niya. Kasi yung lupa daw na yon tinayuan po ng Pogo City or parang Pogo Hub na napakalawak. Ngayon, si Madriaga mga sangkay, isa po sa nag-organisa sa pagrereklamo laban po dito. Ito si Harry Roque, alam po natin na malalim ang involvement na ito sa Pogo. Di ba nga po? Kaya wanted siya ngayon. Tapos ito pa ang sinabi ni Harry Roque mga sangkay. Dagdag pa ni Roque, hindi personal na kilala ng Vice Presidente si Madriaga. Bago tayo maniwala sa mga impormasyon na pinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na gusto talaga sirain ng Bangag Administration si VP Sara dahil ayaw nilang maging sunod na leader itong si VP Sara. Okay. Pwedeng sabihin natin na totoo yung sinasabi ni Harry Roque, no? Na hindi personal na magkakilala si Sara Duterte at itong nagpakilalang bagman daw po ni VP Sara. Pero kung babalikan po natin, eto mga sangkay, itong kung ano ang meron sa kanila. Tingnan po ninyo mga sangkay, ang dami po nilang larawan. Sabi pa nga po nang nag-comment dito, close sila as in one-on-one Zoom call, close. Mas close pa raw sila sa unit team nila ni BBM. Ganyan po katindi mga sangkay. At itong taong to ang nagbuo ng isang campaign group or team for Vice President Sara. Kung kaya't may mga makikita po tayo mga sangkay, eto po. Ayan. Na nag-uusap sila ng Vice Presidente. Just telling her that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Oh.
mga sangkay. Dito niya nakausap, di ba? Marami po yan. Ayan, oh. Kumbaga, hindi nagtutugma yung sinasabi ni Harry Roque, mga sangkay, na ano daw, mga sangkay, kumbaga, hindi daw sila magkakilala. Pero may mga ebidensya. Ito po, matagal na po itong post. Ayan, mga sangkay. 2021. Kasi si Madriaga ang nagbuo, mga sangkay, ng campaign group for Vice President Sara Duterte na Isip Pilipinas. Ang ibig sabihin po ata niyan, Inday Sara is our president. Ngayon, may mga nagsasabi, mga sangkay, may mga nagsasabi na gaya nito, sinisiraan po nila si Madriaga, sinasabi nila, mga sangkay, na siya daw po ang pinuno ng isang kidnapping group o etc. mga sangkay. So, ang ibig sabihin pala, si VP Sara nakikipag-video call, no? Sa isang leader ng mga masasamang tao. So, kumbaga, yung binabato po nila, mga sangkay, na mga paninira sa taong ito, bumabalik din po sa kanila. Nasusunog po sila. Ito, kagaya po nito. Ramil Madriaga is the same leader of the Madriaga kidnap group arrested in July 2023. May sumagot. So, Vice President Sara, the solo video calls with members of kidnap groups. O ayan, mga sangkay. Bumabalik din po talaga sa kanila. Yung mga bato nila, etong taong to, masama to. So, babalik sa kanila, masama din pala si VP Sara. Kasi nga, nakikipag-ugnayan siya sa taong ito, mga sangkay. Ayan, ang hirap itanggi nito eh. Kasi July 19, 2022. Ang dami po nilang picture. Ayan, oh my goodness. Mahirap itanggi to, mga sangkay. Ang hirap ang hirap ipaliwanag. Ayan, very close sila eh. Kung titingnan po ninyo yung larawan, ayan, Yan, yung Isip Pilipinas, siya po yung nagbuo niyan. So, dito, mga sangkay, lalo pong dadami na naman, mga sangkay, yung mga impormasyon na lalabas sa mga susunod na mga araw. Kasi may sinumpaang salaysay na po siya, mga sangkay. May notaryo pa mismo. Ganun katindi. So, nilaglag niya po si VP Sara kasi pinabayaan daw po siya. Ewan ko, ba't ganun? Ba't nila pinabayaan? Alam naman pala nilang delikado ang mga hawak na information ng taong ito. Mga sangkay. Well, magkakaalaman yan kung halimbawa magkaroon na po ng nito, mga sangkay. Mapatunayan talaga na totoo ito. Di yari. Oh my goodness. Lalong-lalo na po kung may mga ebidensya. Kasi pagkakaalam ko, may mga ebidensya daw po talaga. Napakaraming ebidensya. Kasi kung ang pag-uusapan lang nila, leader to ng isang kidnap for ransom group, edi ang babalik nun sa kanila. Ibig sabihin, nakikipagtrabaho si VP Sara sa mga ganitong klaseng tao. Di ba? Lahat halos babalik sa kanila eh. Babalik sa mga DDS lahat ng banat nila eh. Pambihira, mga sangkay. Kasi ang taong to, nung campaign daw ni VP Sara, marami siyang sinabing medyo masiselan na po ng mga information. So, delikado pamilya na ito. Baka mamaya bigla pong kung anong gawin sa kanyang pamilya, mga sangkay. Dahil malaki po ang kanyang isiniwala. Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba,
itong sekreto ni VP Sara na ang sagot sa matagal nang hinahanap na katotohanan ng marami sa ating mga kababayan? Basta ito lang tatandaan nyo, mga sangkay, ang politika sa Pilipinas, magulo. Wag basta-basta mga sangkay, mag-oo, wag basta-basta tumatango. Pag-aralan nyo lagi kung may ebidensya, doon tayo. Okay? Doon tayo kapag may ebidensya. Kapag walang ebidensya, ibig sabihin, chismis lang. Paninira, mga sangkay. Pero grabing picture, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.